Alam mo ba kung ano ang pinakamasamang bahagi ng pagtataksil? Hindi iyon ang sandaling matuklasan mo ito, kundi ang sandaling inakala nilang hindi mo ito malalaman kailanman. Ngayong gabi, ang kabit ng asawa ko ay nasa parking lot. Iwinawagayway ang susi ng kanyang kotse sa aking mukha, na parang isang kumikinang na tropeyo. Hindi ako umiyak. Ngumiti lang ako dahil sa loob ng aking bulsa ay hawak ko ang kaisa-isang bagay na mas mabilis na makakasira sa isang lalaki kaysa sa anumang insulto, ang hindi matitinag na ebidensya. Nagdiriwang sila, ngunit babaligtarin ko na ang laro. Ang pangalan ko ay Bea Soriano. At sa nakalipas na 15 taon, nagtayo ako ng isang imperyo sa pundasyon ng real estate market sa Metro Manila. Ako ay 41 taong gulang, ang founder ng Imperia Capital, at alam ko ang pagkakaiba ng amoy ng isang negosyong nagtatagumpay at ang amoy ng desperasyon. Ngayong gabi, gayunpaman, ang mistikong pabango ng Bonifacio Global City, BGC, ay mahigpit na amoy ng bagong lutong Arabica coffee beans at isang bagay na bahagyang amoy, kasinungalingan. Ang digital na orasan ng high-end na refrigerator ay umiilaw. Pasado 1:15 na ng madaling araw. Ang asawa ko, si Diego Mendoza, ay sa wakas nakauwi na. Pumasok siya sa kusina. Niluluwagan ang kanyang silk necktie na may kasamang dramatikong buntong hininga na naghahanap ng awa. Nakaupo ako sa Marble Island. Nakabalot ang aking mga kamay sa isang ceramic mug na kanina pa lumamig. Si Diego ang CEO ng Imperia Urban Developments, isang subsidiary na itinayo ko mismo para sa kanya. Ginawa ko ito dahil mahal ko siya at dahil ang isang lalaking tulad ni Diego na lumaki sa hirap at nakikipagsapalaran sa mga construction site sa isang industrial na syudad sa probinsya ay nangangailangan ng entablado. Ibinigay ko sa kanya ang mga ilaw, ang script at ang manonood. Hindi ko lang inakala na magsisimula siyang mag-imbento ng sarili niyang mga linya. Gising ka pa, sabi ni Diego. Paos ang boses dahil sa pagod. Dumaan siya sa gilid ko. Yumuko para bigyan ako ng mababaw na halik sa noo. Amoy whiskey siya at ang recycled. Malamig na hangin ng lobby ng isang luxury hotel. Sinisilip ko lang yung quarterly projections ng hotel chain. Marahan kong pagsisinungaling. Sa totoo lang. Nakatitig ako sa skyline ng siyudad. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng Makati Avenue. At iniisip kung bakit ang telepono ng asawa ko ay dumidiretso sa voicemail mula pa noong alas 6 ng gabi. Kumuha si Diego ng isang basong tubig at sumandal sa counter sa harap ko. Inilabas niya ang kanyang telepono sa bulsa at agad itong inilapag nang nakataob sa marmol. Ang maliit at likas na galaw na iyon ay tumama sa akin nang mas malakas pa sa isang sampal. Ito ang universal na galaw ng isang lalaking may itinatagong sikreto. Mahirap na gabi? Tanong ko. Pinapanatiling mahinahon ang boses ko. Ito ang sayaw na palagi naming ginagawa. Sa labas ng mga pader na ito. Ako ang pating na lumalamon sa kompetisyon para sa tanghalian. Sa loob, hinuhubad ko ang aking baluti. Ginagampanan ko ang papel ng isang maunawaing asawa. Dahil gusto kong ang aming tahanan ang maging kaisa-isang lugar kung saan hindi namin kailangang makipagkumpetensya. Nakakapagod. Buntong hininga niya. Ipinapasa ang kamay sa kanyang maayos na buhok. Masyadong brutal ang mga investors mula New York. Gusto nilang pigain hanggang sa huling sentimo ang Mega Manila Bay Project bago sila pumirma. Kanina pa ako nagsasalita hanggang sa sumakit na ang pangako. Tumango ako. Humigop sa malamig kong kape para lang may magawa. Ang Mega Manila Bay Project. Akala ko nasa land rezoning phase na ito. Bahagyang nanigas si Diego. Napakaliit nito. Isang munting tensyon sa kanyang mga balikat na asawa o predator lang ang makakapansin. Oo nga, mabilis niyang sabi. Pero alam mo naman kung paano ang mga taong ito. Kailangan nilang mapamper. Kailangan nilang maramdaman na sila ay mga hari bago nila bitawan ang puhunan. Huminto siya. Tinitingnan ako gamit ang mga batang mata na bumihag sa akin. Di 10 taon na ang nakararaan.
Kaya nga gusto kitang kausapin. Kailangan ko ng authorization para sa isang bank transfer. Para lang mapadulas ang mga transaksyon. Inilapag ko ang aking mug. Magkano? 4.5 million pesos, sabi niya. Sinabi niya ang numero ng kaswal. Para bang humihingi lang siya ng 1,000 piso para pambayad sa Grab delivery. Ang 4.5 million pesos ay malaking halaga para sa representation expenses, Diego, sabi ko. Pinapanatiling neutral ang aking tono. Hindi lang ito mga dinner, Bea, sabi niya. May pagka-defensive na ang boses. Closing costs ito. Pag-book ng private suites para sa team nila, security deposits para sa venue, mga regalo. Pinag-uusapan natin dito ang isang 1.5 billion peso na proyekto. Dito, kailangan mong gumastos ng pera para kumita ng pera. Ikaw ang nagturo sa akin yan. Tiningnan ko siya. Tiningnan ko talaga siya. Suot niya ang suit na binili ko para sa kanya. Ang relo na niregalo ko sa aming 5th anibersaryo. Nakatayo sa kusina na ako ang nagbayad. Tama siya. Itinuro ko sa kanya iyon. Ngunit itinuro ko rin sa kanya ang due diligence, at ang sinasabi niya ay hindi tugma sa realidad ng negosyong itinayo ko. Kabisado ko ang Mega Manila Bay Project. Alam kong ang mga rezoning permits ay nakabitin sa City Hall dahil sa isang environmental impact study. Walang mangyayaring pirmahan ngayong linggo. Walang mga investors na darating mula New York dahil ako mismo ang nag-check sa investor relations log. 2 araw lang ang nakalipas, pero hindi ko sinabi iyon. Sige, sabi ko. Napakurap si Diego sa gulat sa bilis ng aking pagpayag. Sige, kung sinasabi mong kailangan ito para sa negosyo. Nagtitiwala ako sa'yo. Sabi ko, pinipilit ang isang ngiti na ramdam kong banat na banat sa aking mukha. Aaprubahan ko ang transfer sa operations account mo pag umaga. Gumaan ang pakiramdam niya. Agad na sinundan ng isang kislap ng kayabangan na sinubukan niyang itago. Lumapit siya at niyakap ako. Ibinaon ang mukha sa aking leeg. Salamat, mahal. Ikaw ang the best. Pangako ko sa'yo. Ang deal na ito ang magpapatatag sa atin. Gagawin kitang proud. Lumayo siya. Kinuha ang kanyang telepono. Maingat pa rin na hindi hayaang humarap sa akin ang screen at naglakad papunta sa kwarto. Babagsak na ako sa pagod. Huwag ka nang magpuyat. Hinintay ko hanggang sa marinig ko ang pag-click ng pinto ng kwarto na sumara. Pagkatapos, bumalot ang katahimikan ng penthouse sa akin. Mabigat at nakakasakal. Kinuha ko ang aking tablet at inunlock ito. Hindi ako pumunta sa transfer screen. Sa halip, binuksan ko ang expense reports ng kanyang subsidiary sa nakalipas na 3 buwan. Binaliwala ko na ang mga red flags noon. Inisip ko na baka paranoia lang o cost of doing business. Pero ngayon, nakatingin sa maliwanag na screen sa madilim na kusina, ang mga datos ay bumubuo ng isang pattern na hindi ko na maitatanggi. May mga resibo mula sa mga restaurant na alam kong ayaw ni Diego. Mga fusion cuisine na may 4-hour tasting menus. May mga paulit-ulit na check-in sa isang boutique hotel sa poblasyon, nakalog bilang accommodation para sa mga consultants. May mga binili sa mga jewelry stores na walang corporate agreement ang Imperia. At ngayon, 4.5 million pesos. Humingi siya ng buong numero. Ang mga taong nagsisinungaling tungkol sa pera ay madalas gumagamit ng mga buong numero. Ang tunay na business expenses ay 4,514,829 pesos. Tiyak ito. Ang desperasyon ay lumilikha ng buong numero dahil pakinggan ay malaki at malinis. Tiningnan ko ang kape ko. Isang manipis na lamad ang nabuo sa ibabaw nito. Sa loob ng maraming taon, kinumbinsi ko ang sarili ko na ang tagumpay ko ay isang kalasag na nagpoprotekta sa aming kasal. Naisip ko na kung bibigyan ko siya ng sapat na kapangyarihan, sapat na pera, sapat na kalayaan, hindi na niya mararamdaman ang pangangailangan na maghanap sa iba. Akala ko mag-partner kami. Pero nang makita ko ang hinihinging transfer sa isip ko, na-realize ko na hindi pala ako partner. Isa akong resource. Ako ang bangko. Tumayo ako at naglakad papunta sa lababo. Ibinuhos ang maitim at malamig na likido sa drain.
Pinanood ko itong umikot at mawala sa madilim na tubo. Ang Bea na basta-basta na lang pumipirma ng tseke dahil gusto niyang maging mabuting asawa ay wala na. Kaka-flush lang niya sa drain kasama ng kape. Hinugasan ko ang mug at inilagay sa dishwasher. Kalmado at mekanikal ang mga galaw ko. Wala akong maramdamang gustong umiyak. Naramdaman ko ang isang kakaiba at malamig na linaw na namumuo sa aking dibdib. Kung gusto ni Diego maglaro ng big-time CEO na gumagawa ng malalaking desisyon, hahayaan ko siya. Bibigyan ko siya ng lubid na hinihingi niya. Ita-transfer ko ang 4.5 million pesos, pero hindi ko lang ito basta ibibigay sa kanya. Susundan ko ang bawat bakas ng perang iyon. Pinatay ko ang mga ilaw sa kusina. Nilamon ng dilim ang buong silid. Habang naglalakad ako papunta sa kwarto, kung saan payapang natutulog ang asawa ko, kasama ang kanyang mga sikreto, tahimik akong nanumpa. Akala niya nagko-close siya ng isang deal. Wala siyang kamalay-malay, na nagbubukas siya ng isang investigasyon. Ang kapayapaan sa bahay na ito ay sira na. Ang araw sa umaga ay tumatama sa granite counters ng aking kusina, na may liwanag na tila nakakainsulto. Nakatayo ako sa tabi ng coffee maker. Pinapakinggan ang grinder na dinudurog ang mga beans. Isang marahas na tunog na tumutugma sa frequency ng mga naiisip ko. Inaprubahan ko ang pag-transfer ng 4.5 million pesos noong alas 8 ng umaga. Pagsapit ng 8:15, kausap ko na sa telepono ang kaisa-isang lalaki sa Maynila na mas pinagkakatiwalaan ko kaysa sa sarili kong abogado. Si Arturo Vargas ay naging Chief Financial Officer ko. Simula nang ang imperya ay isa pa lamang registered TIN at isang laptop sa ibabaw ng hapagkainan. Isa siyang taong matipid magsalita at may perpektong katumpakan. Bea, sagot niya sa unang ring. Hindi na siya nag-aksaya ng oras sa mga formalidad. Alam niyang hindi ako tatawag sa kanyang personal na linya nang ganito kaaga, maliban na lang kung nasusunog ang building. Mag-approve ako ng transfer papunta sa operations account ng Urban Developments, sabi ko. Pinapanatiling mahina ang boses ko, kahit mag-isa lang ako sa kusina. 4.5 million pesos. Ang naka-indicate ay para sa supplier deposits sa Mega Manila Bay Project. Nakikita ko na dito, sabi ni Arturo. Naririnig ko ang pag-click ng kanyang mechanical keyboard sa background. Palusutin mo, pero kailangan kong i-trace mo ang perang iyan. Gusto kong malaman kung saan eksakto iyan mapupunta. Hindi lang ang receiving bank. Arturo, gusto ko ang ultimate beneficiary. Kung dadaan sa isang shell company, gusto kong malaman kung sino ang may-ari ng kumpanyang iyon. Tumigil ang mga click. Bea, ayos lang ba ang lahat? Isang audit lang. Sabi ko, strictly internal. At Arturo, sa atin lang ito. Walang record sa official system muna. Masusunod, sabi niya. Magkakaroon ako ng preliminary trace bago magtanghali. Ibinaba ko ang tawag sakto nang marinig ko ang pagpatay ng shower sa itaas. Ibinulsa ko ang telepono at kumuha ng whisk. Nang pumasok si Diego sa kusina, nagbabaliktad ako ng omelette. Pinuwersa kong i-relax ang mga balikat ko. Inayos ko ang aking mukha sa isang malambot at mapagmahal na ekspresyon ng isang asawa na walang ibang iniisip kundi ang almusal. Mukhang sariwa si Diego. Ang pagod kagabi ay nawala na. Pinalitan ng umaapaw na enerhiya ng isang lalaking nakuha na ang gusto niya. Lumapit siya sa likuran ko. Ipinulupot ang mga braso sa aking baywang. Ang bango, bulong niya sa buhok ko. Ang himbing ng tulog mo, pagsisinungaling ko. Humarap ako sa kanya at inabutan siya ng plato. Naipadala ko na yung authorization. Dapat pumasok na yung pondo ngayon. Ngumiti siya. At sa isang saglit, naghanap ako ng bakas ng guilt. Walang kahit ano. Puro ginhawa lang at kislap ng tagumpay. Niligtas mo ang buhay ko, Bea. Bilib na bilib ang mga investors. Sigurado na ang deal. Mabuti naman, sabi ko. Habang pinapanood siyang kumain, iniisip ko nga, baka dapat samahan kita sa isa sa mga dinner na yan. Matagal ko na ring hindi nakikita ang team mula New York. Tumigil sa pagmuya si Diego ng isang saglit. Halos hindi mapansin. Lumunok siya at umiling habang bahagyang tumatawa.
Mahal, mamamatay ka lang sa inip. Puro usapang teknikal at usok ng tabako doon. Tsaka, marami ka na ring inaasikaso sa hotel acquisition. Ipaubaya mo na sa akin ang mabibigat na trabaho. Mag-enjoy ka na lang maging reyna ng Kastilyo. Ang reyna ng Kastilyo. Iyan ang paborito niyang bagong narrative. Gusto niya akong nakaupo sa trono para hindi ko mapansin na ninanakawan niya ang kaba ng yaman. Tama ka, sabi ko habang umiinom ng tubig para lunukin ang pait na umaakyat sa lalamunan ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka, na nag-aasikaso ng mga maduduming detalye. Hinalikan niya ako sa pisngi bago umalis. Dumampot pa ng mansanas. Huwag mo na akong hintayin. Baka abutin kami ng madaling araw sa pag-celebrate ng pirmahan. Mag-enjoy ka. Sigaw ko. Nang sumara ang pinto ng elevator, ang ngiti ay nawala sa mukha ko na parang isang mabigat na kurtinang ibinaba. Pumunta ako sa home office ko at inilak ang pinto. Hindi ako pumasok sa opisina ng araw na iyon. Naupo ako sa aking ergonomic chair, nakatitig sa mga screen, naghihintay na lumitaw ang mga digital breadcrumbs. Pagsapit ng 11:45, tumunog ang aking secure line. Sabihin mo, hindi ito supplier. Tuyot ang boses ni Arturo. Walang emosyon. Ang pondo ay nagmula sa operations account, papunta sa isang holding company na tinatawag na Velvet Sky Corp. Mula roon, agad itong inilipat sa isang dealership sa Green Hills. Naramdaman ko ang isang malamig na pakiramdam na kumakalat sa aking dibdib. Hindi ito isang wasak na puso. Ang wasak na puso ay maiingay at magulo. Ito ay ang panginginig dahil sa kalinawan. Anong klaseng dealership, Arturo? Velos Motors, sabi niya. Nag-specialize sila sa imported Italian cars. Ang transfer ay minarkahan bilang priority deposit, 4.5 million pesos ulit ko. Hindi iyan leasing. Pagbili iyan. Mukhang ganun na nga, sabi ni Arturo. Bea, gusto mo bang i-flag ko ito bilang malversation? Kaya kong i-freeze ang mga accounts ng subsidiary sa loob ng 10 minuto. Wag. Mabilis kong sagot. Wag muna. Kung i-freeze natin, sasabihin niyang nagkamali lang. Sasabihin niyang misunderstanding ito. Isang personal loan. Nabalak niyang bayaran. Iibahin niya ang kwento. Kung ganun, anong gagawin natin? Hahayaan ba natin siyang bumangga? Sabi ko. Ipagpatuloy mo ang pag-monitor. Gusto ko ng buong history ng bawat transaksyon na lagpas sa 60,000 pesos mula sa corporate credit card niya sa nakalipas na 6 na buwan. Binaba ko ang telepono. Naiwan akong nakaupo sa katahimikan ng aking bilyon-bilyong pisong bahay. Hindi ako umiyak. Hindi ko ibinato ang paperweight sa kabilang panig ng kwarto. Sa halip, nagbukas ako ng bagong spreadsheet. Nag-type ako ng assets sa isang column at liabilities, sa kabila. Sa ilalim ng liabilities, isinulat ko ang Diego Mendoza. Ginugol ko ang buong hapon sa pag-iimbestiga. Binigyan ko ng autonomy si Diego dahil nagtiwala ako sa kanya. Pero nasa akin pa rin ang root access sa buong server ng Imperia. Linagpasan ko ang standard user interface at pumasok sa system logs. Gusto kong makita kung ano ang ginagawa ng CEO ng subsidiary ko kapag hindi siya bumibili ng mga Ferrari. Nakita ko ang mga normal na gawain, email sa mga contractors, pag-check ng mga timeline. Pero nakita ko rin ang isang alert sa security protocol mula noong 3 araw ang nakalipas. Nagkaroon ng login gamit ang credentials ni Diego alas 2 ng madaling araw. Inaccess niya ang isang restricted folder. Sovereign Wealth Fund. Napigil ang hininga ko. Ang folder na iyon ay hindi naglalaman ng mga construction projects o rezoning permits. Naglalaman iyon ng mga kontrata para sa pangmatagalang family capital, ang mga tunay na assets na sumusuporta sa buong leverage ng kumpanya. Walang karapatan si Diego na buksan ang folder na iyon. Read-only access lang siya. Pero ipinapakita sa logs na gumugol siya ng 40 minuto para pag-aralan ang liquidation clauses at spousal transfer rights. Hindi lang siya nagnanakaw ng pera pambili ng kotse. Pinag-aaralan niya rin ang arkitektura ng aking imperyo
para tingnan kung kaya niyang tanggalin ang isang pundasyon nang hindi bumabagsak ang bubong sa kanya. Isinara ko ang laptop. Papalubog na ang araw. Nagbibigay ng mahahaba at mapupulang anino sa kwarto. Akala niya naglalaro siya ng isang sopistikadong laro ng chess, habang ang asawa niya ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak. Pero nakagawa siya ng isang nakamamatay na pagkakamali. Inisip niya na dahil tahimik ako, bulag ako. Kakabili lang niya ng kotse gamit ang ninakaw na pera. Nag-iimbestiga siya para makuha ang aking puhunan. Tumayo ako at naglakad papunta sa bintana, nakatingin sa mga kalye ng Makati. Pwede ko sana siyang pigilan ngayon. Pwede sana akong tumawag ng pulis, pero masyado itong magiging madali. Magiging isang magulong diborsyo ito. At baka makaalis pa siya na may settlement. At basta na lang mawala. Hindi ko na kailangang patagalin pa. Kailangan kong maramdaman niya na napakaligtas niya. Na hindi siya kayang galawin. Para pirmahan niya ang kanyang pangalan. Sa isang bagay na hindi lang tatapos sa aming kasal, kundi tatapos mismo sa kanya. Bumalik ako sa kusina at nagsimulang maghiwa ng mga gulay para sa hapunan. Pakikinggan ko ang mga kasinungalingan niya tungkol sa mga investors at mahihirap na negosasyon. Ngingiti ako. Sasalinan ko siya ng alak at maghihintay. Ang kotse ay appetizer pa lang. Maghihintay ako hanggang sa subukan niyang kunin ang main course. Dumating ang notification sa aking encrypted server noong 10 ng umaga. Isang PDF file mula kay Arturo na may pangalang asset tracking. Nakaupo ako sa opisina ko. Sarado ang pinto at nakababa ang mga blinds. Pumuprotekta sa silid mula sa maulap na umaga ng Maynila. Hindi ko agad binuksan ang file. Humigop ako ng tubig. Pinakalma ang aking paghinga. At kinlik ang mouse. Ang 4.5 million pesos ay mabilis na naglakbay mula Imperia Urban Developments patungo sa holding company na binanggit ni Arturo at sa loob ng 2 oras ay inilipat sa isang luxury dealership sa Green Hills. Pero ang proforma invoice na naka-attach sa bank transfer ang naging pinal na ebidensya. Isa itong purchase order para sa isang Ferrari Portofino. Ang kulay na nakalista ay Rosso Corsa. Ang bumili ay hindi si Diego Mendoza. Ang bumili ay nakapangalan sa Velvet Sky Corp. Napasandal ako sa upuan. Hindi bumili ang asawa ko ng kotse para sa sarili niya. Nagmamaneho si Diego ng company-issued Mercedes S-Class. Isang matingkad na pulang convertible ay hindi niya estilo. Masyado itong agaw pansin. Masyadong hindi praktikal. Para sa isang lalaking sinusubukang magpakita ng pagiging seryosong ehekutibo. Iyon ay isang regalo. Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Arturo. Nakikita ko na, sabi ko nang sumagot siya. Nakuha ko na ang Articles of Incorporation ng Velvet Sky Corp. Nakikita ko, sabi ni Arturo gamit ang malinaw niyang boses. Ang Sole Administrator ay isang generic legal service, pero ang mailing address ay nakaturo sa isang P.O. box sa Ortigas. Imbestigahan mo yan, sabi ko. Pero sa ngayon, kailangan ko ng raw data. Ipadala mo sa akin ang unedited credit card statements mula sa discretionary fund ng subsidiary. 6 na buwan pabalik. Sent. Sagot ni Arturo. Bea, mag-ingat ka. Ibinaba ko ang tawag at binuksan ang bagong file. Isa itong spreadsheet na may libu-libong rows ng data. Nagsimula akong mag-cross-reference ng impormasyon. Sa isang screen, nandun ang official agenda ni Diego na hinahawakan ng sekretary niya, puno ng board meetings, site visits, at investor relations. Sa kabilang screen ay ang expense log. Inabot ako ng wala pang 1 oras para baklasin ang realidad ng aking kasal. Noong May 12, nakalagay sa agenda ni Diego na nasa rezoning hearing siya na umabot ng gabi. Ipinakita sa credit card bill ang isang dinner para sa 2 sa isang mamahaling steakhouse sa Salcedo Village, sinundan ng charge sa isang 5-star boutique hotel. Ang bill sa dinner ay 36,000 pesos. Hindi kumakain ang mga opisyal ng City Hall ng 36,000 pesong steak. Noong June 4,
Sinabi niyang nasa conference siya sa Cebu. Ipinakita ng card ang transaction sa isang luxury spa sa Boracay. Noong July 15, lumitaw ang charge para sa isang diamond bracelet sa ilalim ng kategoryang office supplies. Ang supplier ay isang high-end jewelry store sa High Street, pero ang expense code ay manu-manong binago. Nakaramdam ako ng malamig na lasang metal sa aking bibig. Hindi ito isang pagkakamali. Pinopondohan niya ang ikalawang buhay niya gamit ang kita ng kumpanyang itinayo ko. Ini-minimize ko ang spreadsheet at binuksan ang mga files ng Mega Manila Bay Project. Kailangan kong makasiguro ng buong buo. Pumasok ako sa municipal database gamit ang developer credentials ko. Hinanap ko ang license applications. Status: pending review. Last action: 4 na buwan na ang nakalipas. Walang bagong investors, walang malapit na closing. Ang 4.5 million pesos ay pagnanakaw lang na nakasuot ng suit at necktie. Tiningnan niya ako sa mata, hinalikan ang noo ko, at ninakawan ako para bilihan ng laruan ng ibang tao. Pinatay ko ang computer. Kailangan ko ng hangin. Kailangan kong makita ang pisikal na anyo ng pagtataksil na ito. Kabisado ko ang mga gawin ni Diego. Kung bibilhan niya ng mamahaling kotse ang isang babae sa syudad, hindi ito itatago ng babae sa garahe. Ipaparada niya ito para makita ng lahat. At sa isang Martes ng hapon sa Maynila, iisa lang ang lugar para ipangalandakan ang bagong pera. Kinuha ko ang bag ko at nagmaneho sa aking itim na sedan papuntang High Street, BGC. Puno ng tao ang syudad. Nagsisiksikan ang mga turista sa bangketa. Nakatingala sa mga skyscrapers. Walang alam sa katotohanan. Nakalahati ng mga building na ito ay baon sa utang. At ang mga taong nasa loob ay nalulunod sa mga sikreto. Pumasok ako sa parking lot. Ito ang uri ng lugar kung saan ipinaparada ng mga valets ang mga Lamborghini sa front row habang lahat ng iba ay paikot na umaakyat sa 4th floor. Mabagal akong nagmaneho. Ini-scan ang mga reserved spots malapit sa elevators. Mabagal at mabigat ang pagtibok ng puso ko sa aking tadyang. Sinabihan ko ang sarili ko na mag-shopping lang ako, na ako lang si Bea Soriano, isang matagumpay na negosyante, na bibilhan ang sarili ng bagong scarf hanggang sa nakita ko ito. Nakaparada ng agresibo sa 2 parking slots malapit sa entrance. Kumikinang sa ilalim ng fluorescent lights na parang isang patak ng sariwang dugo. Isang Ferrari Portofino. Rosso Corsa. Tiningnan ko ang plate number kumpara sa picture na ipinadala ni Arturo. Tumutugma ito. Ipinarda ko ang aking sedan sa isang slot 3 hilera sa likod. Pinatay ko ang makina at naghintay. Ang balat ng aking manibela ay malamig sa ilalim ng aking mahigpit na pagkakahawak. Pinagmasdan ko ang mga pinto ng elevator. Lumipas ang 10 minuto, tapos 20. Pagsapit ng 2:45 p.m., bumukas ang mga pinto. Ang tunog ng matataas na takong na nagkiklik sa semento ay umalingaw-ngaw sa garahe bago ko pa man siya makita. Lumabas siya dala ang kumpiyansa ng isang taong naniniwalang ang mundo ay isang movie set at siya ang bida. Mukha siyang 20 sa inyos, nakasuot ng malalaking sunglasses, mahigpit na yoga pants, na mas mahal pa sa isang buwang hulog sa bahay, at isang designer crop jacket. Hawak niya ang telepono. Kinakausap ang kamera. Vinivideo ang sarili habang naglalakad papunta sa Ferrari. Siya si Valeria Flores. Nakilala ko agad ang tipo niya. Siya ang babaeng itinuturing ang buhay bilang isang oportunidad para gumawa ng content. Maganda siya, oo, sa paraang inayos at nilagyan ng filter. Pero ang talagang tumama sa akin ay ang kayabangan sa kanyang tindig. Hindi siya naglalakad na parang maswerte siyang i-drive ang kotseng iyon. Naglalakad siya na parang utang ng mundo iyon sa kanya. Welcome sa Ferrari family, mga loves, at isang maliwanag at walang lamang tunog na nakakairita sa akin. May dala siyang 3 malalaking shopping bags mula sa mga tindahan, kung saan sinabi ni Diego na bumibili siya ng regalo para sa mga kliyente. Pwede sana akong manatili sa kotse. Pwede akong kumuha ng litrato mula sa windshield at umalis, ibigay ang ebidensya sa abogado ko, at tapusin ito ng malayo. Iyon sana ang ligtas na opsyon.
Iyon sana ang Bea na iniiwasan ang gulo. Pero ang Bea na iyon ay naiwan sa bahay ngayon. Binuksan ko ang pinto ng kotse. Malakas ang tunog sa tahimik na garahe. Napatigil si Valeria. Ang kanyang kamay ay nasa ere, malapit sa door handle ng Ferrari. Tumingala siya. Ini-scan ang garahe. Lumabas ako mula sa anino ng konkretong poste. Nakasuot ako ng tailored navy blue blazer at dress pants. Ang aking buhok ay nakapusod ng mahigpit. Hindi ako mukhang influencer. Mukha akong taong pumipirma ng tseke para sa mga influencers. Naglakad ako ng diretso sa gitna ng daanan. Ang aking mga takong ay gumagawa ng malinaw at autoritaryong tunog. Hindi ako nagmadali. Naglakad ako ng may matatag at nakakatakot na hakbang. Parang isang eviction notice na dumarating sa koreo. Ibinaba ni Valeria ang kanyang salamin. Naniningkit ang mga mata sa akin. Hindi pa niya ako nakikilala. Para sa kanya, isa lang akong babaeng nakasuit na naglalakad sa parking lot. Lumingon siya pabalik sa kotse niya. Binalewala ako at pinindot ang unlock button sa susi. Tumunog ang Ferrari. Huminto ako 3 metro mula sa kanya. Magandang kotse, sabi ko. Mahinahon at formal ang boses ko. Bahagyang umaalingaw-ngaw sa mga pader na semento. Lumingon si Valeria. Isang magalang, pero mapangmatang ngiti ang nasa kanyang mukha. Salamat, kakaregalo lang sa akin ng boyfriend ko. Alam ko, sabi ko, ako ang nagbayad. Nawala ang ngiti niya. Nanigas siya, nakabitin ang hinlalaki sa ibabaw ng screen ng kanyang telepono. Tiningnan niya ako. Talagang tiningnan niya ako at nakita ko ang sandali na na-realize niya. Nakita niya ang mga mamahaling alahas na suot ko. Ang paraan ng pagtayo ko. Ang pagkakahawig sa babaeng malamang na nakita niya sa background ng buhay ni Diego. Hindi ako gumalaw. Nanatili lang akong nakatayo doon. Naghihintay na maintindihan niya na ang larong akala niya'y nilalaro niya ay nag-iba na ng may-ari. Parang naging mabigat ang hangin sa garahe. Puno ng amoy ng tambutso at mamahaling pabango. Pinanood ko si Valeria na iproseso ang sinabi ko. Sa isang saglit, nakita ko ang panik na kuminang sa mga mata niya, ang instinto ng isang magnanakaw na nahuli ang kamay sa kaha. Pero biglang, ibang ekspresyon ang nangibabaw, isang tingin ng paghamon na pinalakas ng kayabangan ng isang babaeng naniniwalang nanalo na siya sa digmaan. Sa halip, humakbang siya palapit sa akin. Ang kanyang mga takong ay agresibong nag-click sa semento. Ikiniling niya ang kanyang ulo. Sinusuri ako na may peking awa, idinisenyo para sumugat, nang mas malalim kaysa sa anumang kutsilyo. Ikaw si Bea, sabi niya. Ang boses niya'y puno ng nakakaumay na tamis. Nakilala kita mula sa mga picture sa desk niya. Kahit na sa totoo lang ay mukha kang mas matanda sa personal, hinintay niyang manginig ako. Hindi ako gumalaw. Pinanatili kong makinis at walang emosyon ang mukha ko. Ang mga kamay ko ay nakarelax lang sa gilid. Siguro dapat akong magsabi ng hello, patuloy ni Valeria. Pinaliit ang distansya namin hanggang sa naging nakakasakal na ang amoy ng kanyang vanilla body spray. Dahil halos magkapamilya na rin tayo. Palagi kang kinukwento ni Diego. Well, hindi naman palagi. Kadalasan kapag nagrereklamo siya kung gaano nakakasakal sa bahay ninyo. Itinaas niya ang kamay niya. Iwinawagayway ang susi ng Ferrari sa mismong mukha ko. Sumalo ng ilaw ang pulang kulay ng susi habang inalog niya ito. Isang mapang-asar na tunog na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng garahe. Sabi niya sa akin binili niya ito dahil gusto niyang makakita ng taong talagang nag-enjoy sa buhay. Para maiba naman, sabi niya. Unti-unting ngumiti ng masama ang mga labi. Sabi niya, ikaw daw ay, ano ba yung salita? Intense. Hindi iyon. Boring. Sabi niya boring ka daw. Sabi niya. Ang tumira kasama ka ay parang tumira kasama ang isang spreadsheet. Iyon ang linyang dapat wawasak sa akin. Iyon ang sandaling dapat akong sumigaw. Sugurin siya. At matunaw sa dagat ng luha ng kawalan ng kumpiyansa. Isa itong kalkuladong atake sa edad ko. Sa personalidad ko. At sa kasal ko. Pero hindi naiintindihan ni Valeria kung sino ang kausap niya. Akala niya kinakausap niya ang isang asawang pinagtaksilan.
Hindi niya naiisip na kinakausap niya ang taong may hawak sa sangla ng buong pagkatao niya. Tiningnan ko ang susi. Tapos tiningnan ko ang mukha niya na naghihintay. Desperado sa reaksyon. At ngumiti ako. Hindi ito mapait na ngiti. Isa itong tapat at edukadong ngiti na uri ng ibinibigay ko sa mga junior executives kapag nagbibigay sila ng walang kwentang suhestiyon sa board meeting. Napakagandang kotse. Mahina kong sabi. Maganda ang handling ng Portofino, lalo na sa highway. Sigurado akong mag-enjoy ka. Nawala ang ngiti ni Valeria. Kumunot ang noo niya sa pagkalito. Naghagis siya ng granada at pinuri ko lang ang mga bubog. Iyon lang? Sabi niya. Nawawala ang asukal sa boses niya. Hindi mo tatanungin kung gaano na ito katagal? Hindi mo tatanungin kung mahal niya ako? Hindi ko na kailangang magtanong kapag alam ko na ang mga sagot. Kalmado kong sagot. Mag-ingat sa pagmamaneho, Valeria. Medyo mahal ang insurance niyan. Tumalikod ako. Binaliwala siya na parang isa lamang siyang valet. Tapos na ako. Ang kawalan ko ng pakikipag-away ay ikinagalit niya. Kailangan niya ang drama para patunayan ang posisyon niya. Kung hindi ako lalaban, hindi siya ang panalo. Isa lang siyang kabit sa parking lot. Hoy! Sigaw niya. Ang matinis niyang boses ay umalingaw-ngaw sa mga pader. Huwag mo akong talikuran! Akala mo ba angat ka na dahil may singsing ka? Tingnan mo to! Inunat niya ang kanyang braso at inalog ang pulso niya. Binigay niya ito sa akin nung 3rd monthsary namin. At itong bag binili namin sa Monaco last week habang akala mo nasa conference siya. Huminto ako at lumingon pabalik. Sa balikat niya, nakasabit ang isang limited edition na quilted bag. Nakilala ko agad ito. Tumugma agad ito sa charge na 300,000 pesos sa corporate card, nakalog bilang office supplies para sa marketing department. Pero biglang natuon ang tingin ko sa kanyang pulso at napigil ang hininga ko sa lalamunan. Nakasuot siya ng platinum watch na may mother of pearl dial at blue sapphire bezel. Hindi lang ito basta mamahaling relo. Ito ay isang pirasong ginawa ng eksklusibo para sa taunang charity gala ng Imperia Foundation. 5 lang ang ganyan sa buong mundo. Ako mismo ang pumirma sa acquisition order. Dapat ay nasa vault ito sa head office, hinihintay na ma-auction para makalikom ng pondo para sa pediatric healthcare. Hindi lang gumamit si Diego ng pera ng kumpanya pambili ng regalo. Pisikal siyang nagnakaw ng isang asset mula sa corporate vault. Hindi na ito adulteryo. Ito ay grand theft. Isang kakaibang pagkamahinahon ang bumalot sa akin. Hanggang sa sandaling iyon, may maliit at tangang bahagi ng sarili ko na tinitingnan ito bilang isang personal na trahedya. Pero ang makita ang relong iyon sa pulso niya ay nagpabago sa lahat. Hindi na ito isang away mag-asawa. Isa na itong crime scene. Napakagandang relo, sabi ko. Ang boses ko ay bumaba sa tonong halos mekanikal na. Bagay sa'yo. Napangiti si Valeria, hinihimas ang ninakaw na metal. Nag-aalala siya, sabi ni Diego, deserve ko daw ang the best. Talagang may panlasa siya sa mamahalin, sabi ko. Bumalik ako sa kotse ko. Naririnig ko siyang sumisinghal sa likod ko. Naiinis dahil hindi siya nakakuha ng gulo. Gusto niya ng away. Pero hindi ko ibibigay sa kanya. Hindi doon. Hindi kung siya ay sintomas lang ng sakit. Dumating ako sa sedan ko at binuksan ang pinto. Mula sa tinted na salamin sa gilid, perpekto ang anggulo. Nakatayo pa rin si Valeria sa tabi ng Ferrari. Nakatingin sa kanyang telepono. Malamang na tinetext si Diego para sabihing baliw ang asawa niya. Itinaas ko ang kamera ko. Ang reflection sa side mirror ay perpektong kumuha sa eksena. Si Valeria, ang Ferrari na may plaka ng dealership, at ang malinaw na profile ng kanyang mukha. Kumuha ako ng 3 litrato ng mabilis. Tapos nag-zoom ako at kumuha pa ng isa, na nakatutok lang sa relo sa kanyang pulso. Ibinaba ko ang telepono, at pinaandar ang makina. Hindi ako umiyak. Tuyo ang mga mata ko, at matatag ang mga kamay ko sa manibela. Habang palabas ako ng garahe, iniiwan ang babae sa pulang kotse sa dilim. Naramdaman ko ang isang pagbabago. Ang kalungkutan na naramdaman ko kaninang umaga ay naglaho. Napalitan ng isang pakiramdam na malamig, matigas,
at matalas. Parang bakal. Tinawag akong boring ni Diego. Tinawag niya akong spreadsheet. Matututunan niya na ang mga spreadsheet ang pinakamapanganib na bagay sa mundo. Lalo na kung nasa maling bahagi ka ng column. Sumama ako sa trapiko. Ang mga ilaw ng syudad ay lumalabo sa aking pagdaan. Tapos na akong maging asawa. Tapos na akong maging partner sa bahay. Ngayong gabi, ako ang chairman of the board at maniningil na ako sa utang. Ang biyahe pa uwi mula sa garahe ay parang isang malabong serye ng mga galaw at nakakulong na galit. Hindi ko maalala ang mga stoplight, hindi ko maalala ang musika sa radyo. Ang naaalala ko lang ay ang pakiramdam ng panlalamig ng balat ko, parang naubos ang dugo sa katawan ko, at naipon sa pinakamalalim na parte ng bituka ko. Nang pumasok ako sa penthouse, ang katahimikan na karaniwang payapa, ngayon ay parang isang kawalan na naghihintay na punuin ng karahasan. Hindi ako pumunta sa kusina, hindi ko sinalina ng sarili ko ng alak. Dumiretso ako sa opisina ko at inilak ang pinto. Naupo ako sa desk ko. Ang mahogani na ibabaw ay malamig sa aking mga palad. Huminga ako ng malalim. Isang hangin na yumanig sa dibdib ko at tapos binuksan ko ang computer. Ang Bea na nasa parking lot at ngumiti sa kabit ng asawa niya ay wala na. Ang pumalit ay ang founder ng Imperia Capital. Hindi na ako naghahanap ng wasak na puso. Nagsasagawa na ako ng isang forensic audit. Pumasok ako sa central system gamit ang aking master admin key. Ang level ng access na ito ay nagpapahintulot sa akin na makita ang lahat. Hindi lang ang mga mababaw na reports na hinahanda ni Diego para sa board, kundi ang raw data na dumadaloy sa ugat ng kumpanya. Binuksan ko ang financial history ng Imperia Urban Developments. Nang nakalipas na 24 na buwan, at inilagay ko iyon sa tabi ng personal agenda ni Diego. Parang nanonood ng isang pelikula, kung saan sa wakas ay nakikita mo ang multo sa background ng bawat eksena. Nakita ko ang arkitektura ng isang dobleng buhay na itinayo, nang may nakakatakot na katumpakan. Noong March 3, nakalista sa agenda ni Diego ang isang 3-day site inspection sa Cebu. Sinabi niya na na-delay ang flight niya pabalik dahil sa masamang panahon. Binuksan ko ang expense report. May flight nga. Oo, pero hindi pa Cebu. Ang log ng corporate jet ay nagpakita ng detour papuntang Siargao. Ang gastos para sa 3 araw na iyon ay nakalog bilang client relations. Kasama sa breakdown ang rent sa isang private villa na may heated infinity pool at personal chef. Nag-scroll down ako hanggang August 10. May charge na 360,000 pesos, categorized bilang office supplies. Inimbestigahan ko ang resibong nakastore sa cloud. Hindi iyon papel o toner. Resibo iyon mula sa isang luxury boutique sa Greenbelt para sa isang bag, ang parehong brand na nakita kong nakasabit sa balikat ni Valeria. Nakaramdam ako ng pagduduwal. Pero nilunok ko ito. Pinuwersa ko ang mga mata ko na patuloy na gumalaw. Ang mga client dinners ay nakakalat sa ledger parang bubog. I-cross-reference ko ang mga petsa sa reservation systems ng mga restaurant. Halos palaging mesa para sa 2. Ang mga bill ay may kasamang mga bote ng champagne na umaabot ng halos 50,000 pesos bawat isa. Hindi iyon mga business meetings, mga dates iyon. Nililigawan niya siya gamit ang pera ko. Nagtatayo siya ng romansa gamit ang mga ladrilyo ng imperyo ko. Binuksan ko ang telecommunications log. Hiningi ko ang raw data mula sa corporate phone ni Diego. Napuno ang screen ng mga numero. Inayos ko ito ayon sa frequency. May isang numerong nangibabaw, lumalabas ng libu-libong beses. Lumalabas sa umaga, habang papunta sa trabaho. Lumalabas tuwing lunch break. Pero ang nagpanginig sa mga kamay ko ay ang mga tawag na ginawa sa gabi. Ipinakita ng log ang mga tawag mula 9:30 p.m. hanggang 10:15 p.m. Iyon ang mga oras na sinasabi sa akin ni Diego na na-stuck siya sa meeting o may inaayos na krisis. Wala siya sa meeting. Kausap niya sa telepono ang babae. Malamang na nagrereklamo tungkol sa akin. Malamang nagpaplano ng susunod nilang biyahe. Habang ako ay nakaupo sa kabilang kwarto, nag-aalala sa stress levels niya, ikinabit ko ang isang solid-state drive sa USB port. Hindi na ako nagtitiwala sa cloud.
Kailangan ko ng pisikal, isang bagay na hindi niya kayang burahin. Sinimulan ko ang transfer. Gumawa ako ng mga folder ayon sa petsa. Sa bawat folder, inilagay ko ang mga ebidensya, ang agenda entry, ang credit card transaction, ang flight log, ang phone record. Isa itong dossier ng pagtataksil, isa itong akusasyon. Akala ko nakita ko na ang pinakamasama. Akala ko ang mga alahas at mga biyahe, ang limitasyon ng kanyang kasakiman. Tapos nakita ko ang kontrata. Tinitingnan ko ang listahan ng mga suppliers ng subsidiary, naghahanap ng iba pang irregularidad. Nang mapansin ko ang isang recurring monthly payment na 1.2 million pesos sa isang kumpanya na tinatawag na Northbridge Consultants Corp. Ang pangalan ay pakinggang propesyonal. Parang isang lehitimong consultancy na kukunin namin para sa urban planning o pag-asikaso ng regulatory permits. Pero ang halaga ay nagpa-alerto sa akin. Tuma ng 2 million pesos kada buwan. Ito ay retainer's fee para sa isang top-tier law firm, hindi para sa isang generic consultancy. Kinlik ko ang supplier profile. Ang kontrata ay pinirmahan ni Diego Mendoza para sa Imperia at isang V. Flores para sa Northbridge Consultants. Huminto ang puso ko. V. Flores. Valeria Flores. Kinopya ko ang address na nakalista para sa Northbridge Consultants. Ayala Avenue No. 400, Unit 45B. Binuksan ko ang isa pang window sa browser at hinanap ang address. Hindi ito isang office building. Isa itong luxury residential high-rise. Ang Unit 45B ay isang 2-bedroom apartment. Sumandal ako pabalik, ang hangin ay lumabas sa aking baga. Hindi lang siya bumibili ng mga regalo para sa babae. Inilagay niya ito sa payroll. Mabilis kong kinuwenta ang mga bayad. 2 taon nang aktibo ang kontrata, 2 taong monthly payments, 2 taon ng project completion bonuses. Ang kabuuan ay umabot sa halos 30 million pesos. Hindi na lang ito pagtataksil, ito ay malversation. Ginamit ni Diego ang kanyang posisyon bilang CEO para gumawa ng pekeng kontrata sa isang shell company na pagmamay-ari ng kanyang kabit. Ninanakaw niya ang kapital ng Imperia at nilalabhan ang pera sa pamamagitan ng pekeng trabaho bilang consultant. Ninanakawan niya ako para ponduhan ang pamumuhay na akala niya'y nararapat sa kanya. Ang bigat ng sitwasyon ay agad na nagbago. Hindi na lang ito issue para sa family court. Ito ay isang corporate crime. Isa itong tax fraud. Isa itong breach of fiduciary duty na pwedeng magpadala sa kanya sa kulungan. Sa loob ng 10 taon, nakaumang ang daliri ko sa telepono. Gusto kong tawagan siya. Sumigaw. Ilabas ang galit na kumukulo sa loob ko. Gusto kong bumalik sa parking lot na iyon at ibato sa mukha niya ang mga papel, pero pinigilan ko ang sarili ko. Kung kokomprontahin ko siya ngayon, magpapanik siya. Sasabihin niyang pagkakamali iyon. Susubukan niyang pasukin ang servers at burahin ang mga emails. Sisirain niya ang pisikal na kopya ng mga kontrata. Lilimasin niya ang mga bank accounts at tatakas. O mas malala, isisisi niya sa akin, sasabihing inautorisa ko iyon. Na ako ang naglilipat ng pera. Sinungaling siya. At ang mga sinungaling ay mapanganib. Kapag na-corner, kailangan kong maging mas matalino. Kailangan kong maging chess player na hindi niya inasahan kailanman. Inalis ko ang hard drive at itinago ito sa secret safe sa likod ng bookshelf. Nilock ko ito gamit ang biometric scan. Hindi pa ako pwedeng umatake. Kailangan kong hayaan siyang isipin na ligtas siya. Kailangan kong paniwalain siya na gumagana pa rin ang kanyang mga kasinungalingan. Kailangan kong putulin ang lahat ng pwede niyang takasan bago ko sindihan ng posporo. Tiningnan ko ang orasan. 5:00 na. Uuwi si Diego sa loob ng 2 oras. Amoy ibang tao. Nakangiti sa kanyang inensayong ngiti. Tumayo ako at naglakad papunta sa salamin sa hallway. Tiningnan ko ang sarili ko. Namumutla ang mukha ko. Pero malinaw ang mga mata ko. Wala nang luha. Kailangan kong gampanan ang pinakamahalagang acting role sa buong buhay ko. Kailangan kong maging mapagmahal na asawa para sa isa pang gabi. Kailangan kong magluto ng hapunan. Kailangan kong tanungin siya kung kumusta ang araw niya.
Kailangan kong hayaan siyang halikan ako. Dahil kapag sa wakas ay ibinagsak ko ang maso, gusto kong siguraduhin na wala siyang kahit anong lugar na matatakbuhan. Isang lalaking walang natira kundi murang suit at mga bulsang puno ng kasinungalingan. Ang private dining room sa The Peninsula Manila ay soundproof, may wood panels, at bahagyang amoy mamahaling tabako at old money. Ito yung uri ng kwarto kung saan pinag-uusapan ng tahimik ang mga corporate mergers at tinatapos ang mga karera sa politika. Naupo ako sa dulo ng mahabang mahogany table. Kaharap ko si Monica Roxas. Si Monica ay hindi lang basta abogado. Isa siyang weapon system na nakasuot ng Chanel suit. Magkaklase kami sa law school, 20 taon na ang nakalipas. Nag-shift ako sa real estate development. Nagpaiwan siya sa family law at naging pinakakinatatakutang divorce, annulment lawyer sa Metro Manila. Ibinigay ko sa kanya ang encrypted hard drive at ang printed dossier sa ibabaw ng makinis na kahoy. Sinuot ni Monica ang kanyang salamin. Hindi niya tinanong kung ano ang nararamdaman ko. Hindi siya nagpakita ng awa. Binuksan niya ang file at nagsimulang magbasa sa loob ng 20 minuto. Ang tanging tunog sa kwarto ay ang paglipat ng mga pahina at ang mahinang pagklink ng kubyertos habang pinaglalaruan ko ang salad na wala naman akong balak kainin. Nang sa wakas ay isinara niya ang folder, tinanggal niya ang kanyang salamin at tiningnan ako. Nakakatakot ang pagkakakalmado ng ekspresyon niya. Hindi ito kaso ng hiwalayan, Bea, sabi niya. Ito ay isang criminal complaint na naghihintay na lang isampa. Alam ko, sabi ko. Mananalo ba tayo? Mananalo? Tumawa ng tuyo at maikli si Monica. Bea, ako ang nag-draft ng prenuptial agreement mo. Isinulat ko iyon nung 3 bilyon na ang net worth mo at nagmamaneho pa lang siya ng Honda. Bakal ang dokumentong iyon. Malinaw na nakasaad na anumang pagtataksil ay magpapawalang bisa sa kanyang karapatan sa anumang spousal support. Tinapik niya ang folder gamit ang kanyang perpektong manicured na kuko. Pero ito, ang breach of fiduciary duty na ito, ang malversation sa pamamagitan ng shell company. Hindi lang tayo makikipaghiwalay sa kanya. Dudurugin natin siya. Kumuha siya ng legal pad at binuksan ang takip ng kanyang fountain pen. Kailangan natin ng multi-front attack. Kung isasampa natin ang annulment at mga kaso muna, maaalerto siya. Susubukan niyang ibenta ang mga assets o burahin ang mga ebidensya sa servers. Hindi natin siya pwedeng bigyan ng advantage na iyon, kaya titirahin natin siya sa lahat ng anggulo ng sabay-sabay. Eksakto, mabilis na isinulat ni Monica. I-execute natin ng sabay. Idra-draft ko ang petition, isi-cite ang pagtataksil at financial fraud, pero hindi muna natin ipapadala sa kanya ang summons. Una, kailangan natin ang corporate termination. Pwede ko siyang tanggalin. Sabi ko. Ako ang majority shareholder. Hindi. Pagtatama ni Monica. Hindi mo siya pwedeng basta tanggalin. Kailangan mo siyang tanggalin for cause. May sapat na dahilan. Isang makatarungang pagtanggal para matrigger ang clawback clauses sa mga bonus niya sa kontrata. Ibig sabihin, kailangan may kinalaman ang board of directors pero yung mga pinagkakatiwalaan mo lang. Kapag natanggal siya for cause, ang kanyang severance package, ang golden parachute niya, na nagkakahalaga ng nasa 240 million pesos, ay mapapawalang bisa. Tumingala siya, naniningkit ang mga mata. Pero may iba pa rito. Isang bagay na baka na mismo sa dami ng data. Bumalik siya sa pahina 40 ng dosye na pinagsama ko. Isa itong printout ng email na ipinadala ni Diego sa aming external accountants 3 araw pa lang ang nakalipas. Tingnan mo ang subject line, sabi ni Monica. Binasa ko ng malakas. Asset reallocation. Para sa tax optimization. Basahin mo yung body. Utos niya. Binasa ko ang teksto. Hinihiling ni Diego sa mga accountant na ihanda ang transfer ng 80% ng kanyang performance shares patungo sa isang private trust. Sinabi niyang ito ay para bawasan ang kanyang tax burden para sa susunod na fiscal year. Hindi ko naiintindihan, sabi ko.
Hindi pa sa kanya ang shares na iyon. Hindi pa iyon magve-vest sa loob ng 2 taon. Alam niya iyon, sabi ni Monica. Ang boses niya ay naging bulong. Sinusubukan niyang lokohin ang mga accountant para pumirma sa transfer ng capital na hindi pa vested. Kung inaprubahan nila iyon, at kung pinirmahan mo ang quarterly audit nang hindi binabasa ang fine print, legal na maililipat ang ownership ng shares na iyon sa isang trust na hindi mo pwedeng galawin. Hindi lang siya nagnanakaw ng pera, Bea. Naghahanda siyang magnakaw ng bahagi mismo ng pundasyon ng kumpanya. Isang panginginig ang gumapang sa likod ko na walang kinalaman sa aircon. Si Diego ay hindi lang sakim. Aktibo siyang nagpaplano ng kudeta. Gusto niya akong iwan. Pero gusto niyang isama ang buhay na pinaghirapan ko. Sinusubukan niyang gawin ang final move niya. Sabi ko. Alam niyang patay na ang kasal. Sinusubukan na lang niyang kunin lahat ng makukuha niya bago tuluyang lumamig ang bangkay. Eksakto, sabi ni Monica. Ibig sabihin, hinahabol tayo ng oras. Naiinip na siya. Kung pipilitin niya ulit ang mga accountant, baka tawagan kanila para i-verify. Hindi natin pwedeng i-risk na mangyari ang usapang iyon habang nasa bahay pa siya. Pinunit niya ang papel mula sa pad at inabot sa akin. Isa itong timeline. Ito ang plano, sabi ni Monica. Gagalaw tayo sa Biyernes. Autorisahan mo si Arturo. Naihanda ang bank freeze. Ihahanda ko ang lahat ng papeles at kumuha ng hold departure o injunctions kung kailangan. Iti-trigger mo ang IT lockout at doon. At tsaka pa lang doon. Natin ibibigay ang notices sa kanya. Biyernes? Ulit ko. 48 hours iyon. Kaya mo pa bang magtiis ng 2 araw? Tanong ni Monica. Kaya mo bang matulog sa iisang kama kasama niya nang hindi nilalagyan ng una ng mukha niya? Kaya ko. Sabi ko. 20 taon na akong nakikipag-deal sa mga pating. Si Diego ay isang maliit na isda lang na feeling predator. Mabuti. Sabi ni Monica. Kinuha niya ang telepono niya. Magsisimula na akong mag-draft ng mga motions. Asikasuhin mo na ang internal logistics. At Bea, ihanda mo ang security team mo. Kapag na-realize ng isang lalaking tulad ni Diego na tapos na ang laro, hindi siya sumusuko. Sumasabog siya. Lumabas ako ng hotel at sumakay sa kotse ko. Hindi ako umuwi. Pumunta ako sa headquarters ng Imperia. Dumiretso ako sa opisina ni Arturo Vargas. Frosted ang mga salamin na pader. Nagbibigay ng privacy. Tumingala si Arturo nang pumasok ako. Nakita ang ekspresyon sa mukha ko. At agad ibinaba ang telepono. Nagawa na ba? Hindi pa. Sabi ko. Aaksyon tayo sa Biyernes ng gabi. Kailangan kong ihanda mo ang mga dokumento para sa bangko. Gusto ko ng total lockdown sa lahat ng joint accounts at revocation ng lahat ng corporate credit lines niya. Gusto ko ng letters para sa investors na nagpapaliwanag na may leadership change dahil sa internal restructuring. At Arturo, gusto kong i-draft mo ang termination letter niya. Tumango si Arturo, seryoso ang mukha. Ihahanda ko ang lahat. Hihintayin ko na lang ang signal mo. Ang signal ay isang text. Sabi ko, isang salita. Kapag natanggap mo, i-execute mo lahat. Huwag mo akong tatawagan. Putulin mo na lang lahat ng access niya. Masusunod. Sabi niya. May isa pang huling tigil. Bumaba ako ng elevator sa lobby at hinanap ang head ng building security. Isang ex-military na lalaki na nagngangalang Marcos. Hiniling ko sa kanya na maglakad kasama ko sa isang tahimik na sulok ng lobby. Ma'am Bea, sabi ni Marcos, habang magalang na tumatango. Marcos, mayroon akong sensitibong sitwasyon. Sabi ko. Pinapanatiling propesyonal ang boses ko. Sa Biyernes ng gabi, may mataas na posibilidad na may isang residente sa penthouse na magwawala. Tatapusin ko ang isang employment contract at isang kasal ng sabay. Hindi kumurap si Marcos. Si Sir Diego po. Oo. Sabi ko. Ano po ang mga utos ninyo? Gusto ko nang naka-standby na team sa lobby, sabi ko. Kapag tumawag ako, gusto kong nasa elevator kayo sa loob ng 30 segundo. At Marcos, kapag tumanggi siyang umalis ng premises,
Pagkatapos kong paalisin, kaladkarin niyo siya palabas. Wala akong pakialam kung nakatuksedo siya o pajama. Kung lumaban siya, tratuhin niyo siyang parang intruder. Kami na po ang bahala, ma'am, sabi ni Marcos. Gusto niyo po bang i-deactivate na namin ang access card niya in advance? Hindi. Gusto kong makapasok pa siya. Gusto kong maging komportable siya. Gusto kong umuwi siyang akala niya ay normal ang lahat. Sasabihan ko kayo kung kailan puputulin ang access. Nagmaneho ako pa uwi habang lumulubog ang araw sa skyline na tumulong akong itayo. Maganda ang syudad, isang grid ng ginto at asero. Uuwi na si Diego maya-maya. Malamang nasa magandang mood siya. Iisipin niyang fina-process na ang email niya sa mga accountant. Iisipin niyang hinihintay siya ng kabit niya suot ang bagong relo. Iisipin niyang ako pa rin ang tangang asawang pumipirma sa kahit anong iharap niya. Wala siyang ideya na ang buong chessboard ay naayos na habang abala siya sa pagtingin sa sarili niya sa salamin. Pumasok ako sa penthouse at nagtanggal ng takong. Pumunta ako sa kusina at nagsimulang kumuha ng mga sangkap sa ref. Iluluto ko ang paborito niyang dinner. Sasalinan ko siya ng alak, pakikinggan ko kung kumusta ang araw niya. Bibigyan ko siya ng karagdagang 48 oras ng pakiramdam na siya ay hari. Dahil pagsapit ng oras sa Biyernes ng gabi, guguho ang kastilyo at ako ang taong may hawak ng detonator. Dumating ang Biyernes ng gabi, nabalot sa makapal na hamog na umaakyat mula sa Pasig River. Pero sa loob ng penthouse namin, ang atmosphere ay parang may kuryente sa sobrang enerhiya ng isang lalaking naghahanda para sa kanyang koronasyon. Si Diego ay nasa master walk-in closet, sumisipol ng kantang hindi ko kilala. Ito ay isang masaya at buhay na tono na nakakarimarim pakinggan kumpara sa realidad ng kung ano ang mangyayari. Naupo ako sa gilid ng kama. Pinapanood siya mula sa bukas na pinto. Naglalagay siya ng cologne. Ang amoy ng sandalwood at bergamot ay umabot sa akin. Makapal at nakakaumay. Ito yung mismong cologne na ginamit niya noong first date namin. At ngayon ginagamit niya para akitin ng ibang babae habang ginagastos ang pera ko. Inayos niya ang square gold cufflinks na binili ko para sa kanyang 35th birthday. Humarap siya sa salamin. Pinapagpag ang lapels ng kanyang midnight blue tuxedo. Ang gwapo niya. Hindi ko maitatanggi na mukha siyang perpektong asawa. Ang matagumpay na CEO. Ang lalaking nasa kanya na ang lahat. Sayang lang at sa loob ng ilang oras, magiging bahagi na lang siya ng statistics. Ang gwapo mo, sabi ko. Matatag ang boses ko. Inensayo ko ang tunong iyon sa shower ng 20 minuto. Ito ay mainit, nakakapagpalakas ng loob, at ganap na walang laman. Lumingon si Diego. Ipinapakita ang maningning na batang ngiti, na minsan ay nagpanginig sa aking mga tuhod. Sa tingin mo, ang meeting na ito ay napakahalaga, Bea. Ang mga investors na ito ay mula Dubai. Huhusgahan ka nila sa tabas ng suit mo bago ka pa man magbukas ng bibig. Sino nga pala ang kikitain mo? Tanong ko. Nagkukunwaring walang alam. Ang consortium na nabanggit ko sa'yo, sabi niya nang walang pag-aalinlangan. Interesado sila sa isang partnership sa coastal expansion. Kung maklose natin to, magiging national ang imperya. Isa itong kasinungalingan. Walang consortium mula Dubai. Walang coastal expansion. Iisang table for two lang sa rooftop ng The Peak at isang kabit na naghihintay ng celebration. Lumapit siya sa kama at naupo sa tabi ko, hawak ang kamay ko. Medyo pawis ang mga palad niya. Kaba o excitement? Sa totoo lang, mahal. May isa na lang balakid. Sabi niya. Bumaba ang boses na parang nagbubunyag ng sikreto. Para mapirmahan nila ang letter of intent ngayong gabi, kailangan kong magpakita ng proof of liquidity. Gusto nilang makita na may sapat tayong capital reserve sa operations account. Para sa 20 hours lang, para patunayan na seryoso tayo. Tiningnan ko siya. Tiningnan ko ang lalaking nangakong mamahalin at igagalang ako. Nakatingin siya sa akin na nanlalaki at sabik ang mga mata, hinihiling sa akin na iabot ang kutsilyong balak niyang isaksak sa akin. Magkano ang kailangan mo? Tanong ko. 20 million pesos, sabi niya. Sinabi niya ito ng napakakaswal. Ang 20 million pesos para sa kanya ay isa lang numero. Para sa akin,
Ito ang huling pangiinsulto. Kailangan niya ng 20 milyon para ma-impress si Valeria. Baka para mag-down payment sa isang property para sa kanya. O para itago sa isang offshore account na akala niya'y hindi ko makikita. Hinyaan kong tumagal ang katahimikan. Pinanood ko siyang pagpawisan. Nakita ko ang maliit na pagpitlag ng kanyang takip mata habang naghihintay ng sagot ko. Takot na takot siya na baka humindi ako. Kailangan niya ang perang iyon para panatilihing nakatayo ang House of Cards niya kahit isang linggo pa. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya. Pinilit kong ngumiti. Isang malambot at mapagbigay na ngiti na umabot sa aking mga mata ng sapat para magmukhang totoo. Siyempre, mahina kong sabi. Kung para iyan sa pangarap mo, Diego, gawin mo. Ia-authorize ko ang pag-transfer ng pondo agad-agad. Ang hangin ay lumabas mula sa kanyang mga baga sa isang malaking buntong hininga ng ginhawa. Hinatak niya ako at niyakap ng mahigpit. Salamat, Bea. Wala kang ideya kung gaano kalaki ang ibig sabihin nito. Ginagawa ko ito para sa atin. Kapag nag-close ang deal na ito, ilalabas kita. Tayong dalawa lang. Pangako ko sa'yo. Alam kong ginagawa mo ito para sa atin. Bulong ko sa kanyang mamahaling jacket. Lumayo siya. Hinalikan ako ng mabilis sa labi at tiningnan ang relo niya. Kailangan ko nang umalis. Ayokong paghintayin sila. Huwag mo na akong hintayin. Baka umabuti ng madaling araw ang negosasyon. Good luck, sabi ko. Kinuha niya ang telepono niya at lumabas ng kwarto. Narinig ko ang mga yabag niya na umaalingaw-ngaw sa hallway, tapos ang pagbukas at pagsara ng pinto sa harap. Ang mabigat na click ng pag-lock ay tumunog na parang selyo na nagsasara sa isang puntod. Hindi ako gumalaw ng isang buong minuto. Hayaan kong bumalot ang katahimikan. Tapos tumayo ako at naglakad papunta sa bintana. Wala na siya. Naglakad ako papunta sa opisina ko at naupo sa computer. Hindi ko inauthorize ang transfer na 20 million pesos. Sa halip, binuksan ko ang security portal ng bangko. Isang pulang notification ang kumukurap sa gilid ng screen. Kinlik ko ito. Isa itong alert mula sa fraud prevention algorithm. Bagong credit line request. Pending approval. Binuksan ko ang detalye. Ang request ay ipinadala 2 oras na ang nakalipas mula sa IP address na tumutugma sa computer ni Diego sa opisina. Humihiling siya ng secured credit line na nagkakahalagang 30 million pesos. Ginagamit ang mga joint assets namin bilang collateral. Pero ang main applicant ay nakapangalan kay Bea Soriano, kasama si Diego Mendoza bilang authorized proxy. Tinitigan ko ang screen. Ang kapal ng mukha niya ay nakakabilib. Hindi lang niya ninanakaw ang 20 million pesos na kakapangako ko lang. Sinusubukan pa niyang magbukas ng palihim na credit line sa pangalan ko. Gumagawa siya ng escape fund kung saan ako ang magiging responsable. Alam niya na kapag nagsimula ang annulment, divorce, mapi-freeze ang mga assets niya. Kaya sinusubukan niyang kumuha ng malaking pera na legal na pagmamay-ari ko para pondohan ang legal defense niya o ang kanyang pagtakas. Gusto niya ng safety net. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang elite customer hotline ng bangko. Hindi ko na kailangang maghintay. Si Bea Soriano ito. Sabi ko nang sumagot ang representative. Verification code. Alpha 9 Zulu. Good evening, Mrs. Soriano. Ano po ang maipaglilingkod ko? Nakikita ko ang isang credit request na naisubmit ngayon sa pangalan ko, sabi ko. Matalas at walang emosyon ang boses ko. Hindi ko inauthorize ang request na ito. Tumigil ang representative. Naiintindihan ko po. Naisubmit ito gamit ang digital signature via proxy ni Mr. Mendoza. Walang authority si Mr. Mendoza na magbukas ng bagong credit line sa pangalan ko pagputol ko. Gusto kong i-flag ninyo ang request na ito bilang fraud. Wag lang i-cancel, i-flag nyo. Gusto ko ng record na ang attempt na ito ay ginawa ng walang pahintulot ko. At gusto ko na ang notice of rejection ay madelay hanggang bukas ng umaga. Masusunod po. Mrs. Soriano, minamark ko na po ito ngayon bilang unauthorized activity. May iba pa po ba? Sa pag-flag nito bilang fraud, kakaabot ko lang sa abogado ko ng panibagong armas. Kapag umabot kami sa korte,
Hindi ito magmumukhang misunderstanding. Magmumukha itong identity theft. Kinuha ko ang cellphone ko. Binuksan ang secure messaging app at hinanap ang pangalan ni Monica. 2 salita ang tinipi ko. Ngayong gabi. Proceeded. Agad na dumating ang sagot. Ready na ako kapag ready ka na. Naka-queue na ang mga petitions. Lumipat ako sa chat namin ni Arturo. Naghihintay siya. Hawak niya ang switch para sa mga bank accounts, credit cards, at corporate access. Kailangan niya lang ang signal. Tinipi ko ang salita. Ngayon, naka-hover ang hinlalaki ko sa send button. Nag-alangan ako. Hindi dahil nagdadalawang isip ako. Nag-alangan ako dahil gusto kong lasapin ang sandali. Ipinikit ko ang mga mata ko at inisip kung nasaan si Diego ngayon. Malamang papasok na siya sa restaurant. Bubuksan ng valet ang pinto para sa kanya. Papasok siya sa dining room. Ang lugar kung saan siya nag-propose sa akin. 10 taon na ang nakalipas. Igagabayan siya ng receptionist sa pinakamagandang pwesto sa tabi ng bintana. Kita ang buong siyudad. Si Valeria ay nandun suot ang damit na ako ang nagbayad, umiinom ng champagne na ako ang nagbayad. Nakangiti siguro siya. Sasabihin niya na parating na ang pera. Sasabihin niya na tanga ang asawa niya. Na na-approve na ang transfer, na mayaman na sila. Order siya ng pinakamahal na alak sa menu. Mararamdaman niyang siya ang hari ng Maynila. Gusto kong mainom muna niya ang unang lagok ng alak na iyon. Gusto kong marating muna niya ang tuktok bago ko siya itulak sa bangin. Tiningnan ko ang oras. 7:30 p.m. Nakaupo na siya ngayon. Order na siya ng dinner. Tiningnan ko ang cursor na kumukurap sa tabi ng salitang, ngayon. Huminga ako ng malalim. Malamig at malinis ang hangin sa penthouse. Ang amoy ng cologne niya ay nawawala na. Pinindot ko ang send. Pasado 7:45 ng gabi. Ang asawa ko ay pumasok sa gintong pintuan ng rooftop ng The Peak sa BGC. Isa itong restaurant na amoy clarified butter, truffle oil, at exclusivity. 10 taon na ang nakalipas, sa table 4, sa tabi ng floor-to-ceiling window, nakita ang sentro ng Maynila, lumuhod si Diego, at nangakong aalagaan ako habang buhay. Ngayong gabi, nakaupo siya sa parehong mesa. Pero ang babaeng kaharap niya ay hindi niya asawa. Nakasuot si Valeria ng emerald green dress na alam kong nagkakahalaga ng 120,000 pesos dahil nakita ko sa corporate Amex charge noong nakaraang Martes. Nagniningning siya, kumikinang sa pananabik sa kayamanang ipinangako ni Diego. Magkahawak kamay sila sa ibabaw ng puting mantel. Pinagtatawanan ang isang joke na malamang ay tungkol sa akin. Kumaway si Diego sa sommelier at umorder ng isang bote ng vintage Bordeaux na mas mahal pa sa buwan ng upa ng karamihan ng tao. Mukha siyang lalaking nasakop na ang mundo. Wala siyang kamalay-malay na patay na siya. Nakaupo ako sa opisina ko. Ang tanging ilaw ay mula sa 3 monitors na nakaayos ng pabilog sa harap ko. Ang telepono ko ay nakapatong sa mahogany desk. Umiilaw ang screen sa iisang chat. Ang kausap ko ay si Arturo Vargas. Isang salita ang nakasulat. Ngayon, hindi ako nakaramdam ng kahit katiting na pagsisisi. Tiningnan ko ang digital clock sa screen. 7:46 na. Pindot ang send. Ang status ay nagbago mula sent papuntang delivered sa loob ng 1 segundo. Ang reaksyon ay agaran, hindi sa salita, kundi sa mabilis na pagdagsa ng data sa mga screen ko. Binigyan ko si Arturo ng autoridad para mag-execute ng synchronized financial demolition at gumagalaw siya sa bilis ng isang high-frequency trading algorithm. Ang phase 1 ay ang mga bangko. Sa left monitor, tinitingnan ko ang secure portal ng aming main joint checking account. Ito ang repositoryo. Ang account kung saan pumapasok ang sweldo ni Diego, kung saan pumapasok ang dividends namin, at mula rito siya kumukuha ng kumpiyansa. Ang balanse ay malusog na 38 million pesos in real time. Gumalaw ang mga numero. Isang transfer order na ininitiate ni Arturo ang sumimot sa buong balanse. Nag-iwan ng saktong 0 pesos. Ang pondo ay agad na na-redirect sa isang bagong segregated trust account na tanging nakapangalan lang sa akin. Pinoprotektahan ng isang legal firewall
na itinayo ni Monica kanina. Sunod naman ang credit lines. Pinanood ko ang status ng American Express Centurion card. Ang mabigat at itim na metal card na gustong-gustong ibagsak ni Diego sa mesa. Nagbago mula active naging closed, stolen, compromised. Sumunod ang Visa Infinite. Ang main credit line na nakalink sa bahay namin ay na-freeze. Nakaupo si Diego sa isang luxury restaurant. At malapit nang umorder ng souffle, dala-dala ang wallet na puno ng plastic na ngayon ay basura na lang. Phase 2. Corporate Identity. Sa gitnang monitor, may remote view ako sa status ng server ng Imperia, ang IT department, na sumusunod sa aking direktang written orders bilang majority shareholder, ay nag-initiate ng forced logout protocol para sa user ID ng CEO, si Navarro. Kung nakatingin si Diego sa telepono niya noong sandaling iyon, nakita niya sana ang email app niya na biglang naging blanko. Sinundan ng prompt na humihingi ng password. Kung sinubukan niyang ilagay ang password niya, malalaman niya na hindi na ito gumagana. Ang access niya sa cloud drive, contact lists, project blueprints, at sensitive investor data ay pinutol. Ang digital na tulay ay itinaas at naiwan siya sa labas ng kaharian. Kasabay nito, ang HR system ay nag-generate ng dokumentong na-draft na ni Arturo. Isa itong notice of termination for cause. Hindi malabo ang mga dahilan. Nakasite doon ang specific clauses mula sa kanyang employment contract tungkol sa gross misconduct, malversation of corporate funds, at breach of fiduciary duty. Hindi ito basta pagtatanggal. Ito ay isang termination na nag-aalis sa kanyang severance, stock options, at dignidad. Ang email ay nakaschedule ng pumasok sa kanyang inbox na hindi na niya mabubuksan. At isang messenger na ang papunta sa restaurant para personal na iabot ang pisikal na kopya. Phase 3, ang legal na hampas. Nag-vibrate ang telepono ko. Mensahe mula kay Monica. Filed. Docket number 2024 to 911. Ang asset freeze injunction ay active na. Kakasampa lang ni Monica ng petisyon para sa annulment at mga kasong kriminal sa Korte ng Maynila. Hindi tulad ng standard na petisyon. Kasama sa complaint na ito, ang 80 pahina ng ebidensya, mga resibo ng Ferrari, flight logs papuntang Siargao, invoices ng alahas, at ang nakakakulong na kontrata sa Northbridge Consultants Corp. Dahil isinampa na ito bago pa niya malaman kung ano ang nangyayari, nilak na namin ng legal ang status quo. Kung susubukan niyang maglipat ng kahit isang sentimo, o magbenta ng kahit anong asset simula sa sandaling ito, masasite siya in contempt of court. Pero hindi pa ako tapos. May isa pang pinto na kailangan kong isara, isang pinto na hindi man lang alam ni Diego na hawak ko ang susi. Lumingon ako sa right monitor. Ito ang aking private email client. May naka-ready ng draft. Naka-address sa Board of Directors ng Imperia Capital. Sila ang 7 lalaki at babae na kumokontrol sa pinal na tadhana ng kumpanya. Gusto nila si Diego. Naaliw sila sa kanya. Naglalaro siya ng golf kasama nila. Alam ko na kapag pumutok ang balita ng hiwalayan, baka may magtangkang kampihan siya. Iisipin na isa lang itong magulong isyu ng pamilya na pwedeng makasira sa stock price. Kailangan kong makasiguro na naiintindihan nila na si Diego ay hindi biktima. Siya ay isang liability. Binuksan ko ang draft. Ang subject line, urgent, internal audit findings, and immediate risk mitigation. Sa body ng email, hindi ko binanggit ang kabit niya. Hindi ko binanggit ang wasak kong puso. Walang pakialam ang board sa feelings. May pakialam sila sa civil liability. Inilatag ko ang mga katotohanan tungkol sa kontrata ng Northbridge Consultants. Ipinaliwanag ko na ang CEO ng subsidiary ay nagda-divert ng corporate funds sa isang shell company na pagmamay-ari ng isang personal na kakilala. Inattach ko ang registration documents ng shell company, kung saan nakapangalan si Valeria at ang payment log na pinirmahan ni Diego. Inayos ko ang sitwasyon ng perpekto. Ibinilad ni Diego ang kumpanya sa mga akusasyon ng tax fraud at potensyal na lawsuits. Para maprotektahan ang integridad ng Imperia at ng ating mga shareholders, isinulat ko, ginamit ko ang aking autoridad para tanggalin si Mr. Mendoza epektibo agad-agad.
Dapat tayong magpatawag ng emergency meeting bukas ng umaga para pag-usapan ang damage control at recovery ng mga ninakaw na pondo. Binasa ko ang text sa huling pagkakataon. Malamig ito. Propesyonal. Nakamamatay. Pindot send. Ipapadala ang email sa chairman, sa audit committee, at sa legal counsel. Sa loob ng ilang minuto, magsisimulang mag-ring ang mga telepono sa mga mansyon, sa Forbes Park, at sa mga beach houses sa probinsya. Kapag natapos na ni Diego ang appetizer niya, isa na siyang itinakwil ng lipunan. Walang sino man sa board na iyon ang kakausap sa kanya. Hindi siya makakahingi ng pabor. Hindi niya maitwist ang kwento. Minarkahan ko na siyang radioactive bago pa niya malaman na may leak ang reactor. Sumandal ako. Ang katahimikan sa penthouse ay perpekto. Bahagyang umuugong ang fan ng computer ko. Pinapalamig ang mga processors na kababaklas lang sa buhay ng isang lalaki. Tapos na. Ang patibong ay na-trigger na. Tumayo ako at naglakad papunta sa kusina. Nagsalin ako ng isang basong tubig. Ang mga kamay ko ay perpektong matatag. Tiningnan ko ang orasan. 7:55 p.m. Sa restaurant, lalapit na ang waiter sa mesa nila, dala ang bote ng alak. Ipapakita niya ang label. Tatango si Diego. Aakto bilang isang eksperto. Bubuksan ng waiter ang bote at magsasalin ng kaunti para tikman. Paparating na ang sandali. Ang bill ay darating sa dulo pa ng meal. Pero ang sampal ng realidad ay darating ng mas maaga. Naisip ko ang eksena. Ang pag-vibrate ng telepono niya habang nagsisimulang pumasok ang mga naguguluhang text mula sa mga kaibigan niya. Ang login error message, ang pagka-decline ng credit card. Uminom ako ng tubig. Malinis at malamig ang lasa nito. Hindi na ako ang asawang naghihintay sa bahay. Ako ang arkitekto ng kanyang pagbagsak at nahugot ko na ang keystone mula sa arko. Ngayon, ang kailangan ko na lang gawin ay maghintay para gawin ng gravity ang trabaho nito. Hindi ko na kailangang makaupo sa table 4 sa rooftop ng The Peak para malaman kung ano eksakto ang nangyayari. Kabisado ko ang ritmo ng restaurant, ang ilaw, at kung paano naglalakbay ang tunog sa mga velvet na upuan. Kilala ko ang asawa ko at alam ko ang tiyak na uri ng kayabangan na isinusuot niya kapag akala niya'y gumagastos siya ng pera ng ibang tao. Pasado 8:15 p.m., patapos na ang hapunan. Umorder si Diego ng full tasting menu. Ipinares sa isang 1982 Bordeaux na nagkakahalaga ng 200,000 pesos kada bote. Ginagampanan niya ang papel ng isang magnate ng perpekto. Siya ay maingay at lasing sa sariling refleksyon sa bintana. Si Valeria ay ginagampanan din ang papel niya. Ginugol niya ang nakaraang oras sa pagkuha ng litrato ng pagkain, ng wine label, at ng sariling pulso na suot ang ninakaw na relo. Nagpo-post siya ng story sa social media na may mga captions na puno ng diamond emojis at phrases tulad ng treated like a queen. Binobroadcast niya ang tagumpay niya sa buong mundo. Hindi niya alam na sa totoo lang. Nagdo-document siya ng ebidensya para sa mga abogado ko. Tapos dumating ang moment of truth. Ang waiter, isang lalaking nagngangalang Enrique, na ilang taon na kaming siniserve at malamang ay namukhaan si Diego na may kasamang bagong babae, ay inilapag ang leather bill folder sa mesa. Ang bill ay umabot siguro sa 300,000 pesos. Hindi na tiningnan ni Diego ang total. Tumawa siya sa isang sinabi ni Valeria. Ipinasok ang kamay sa bulsa ng jacket at inilabas ang mabigat na black titanium American Express Centurion card. Inilagay niya ito sa tray na may kaswal na galaw. Add 20% for you, sabi ni Diego. Medyo malakas ang boses. Tumango si Enrique at kinuha ang folder. Ito yung bahagi na karaniwang bumabagal ang oras. Nagpapatuloy ang usapan sa mesa. Malamang uminom si Diego ng tubig. Nakangiti kay Valeria. Nangangako na ang pondo para sa apartment ay maitatransfer bukas ng umaga. Malamang ngumiti pabalik si Valeria at hinawakan ang kamay niya. Kinakalkula kung gaano kalaki ang penthouse na akala niya'y mapapasa kanya. Bumalik si Enrique. Hindi siya naglakad dala ang mabilis na kahusayan ng isang na-process na bayad. Naglakad siya ng mabagal. Hawak niya ang folder gamit ang dalawang kamay. Idinidiin sa dibdib niya na parang nagdadala ng masamang balita. Yumuko siya.
Pinapanatiling mahina ang boses para hindi mapahiya sa ibang kumakain. Kahit na ang katahimikan sa mesa nila ay nakakaagaw na ng atensyon. "I'm so sorry, Mr. Mendoza," sabi ni Enrique. "Na-decline po ang card." Kumunot ang noo ni Diego. Hindi nawala ang ngiti niya. Pero nanigas ito. "Imposible yan. Centurion card yan. Wala yang limit. I-swipe mo ulit. Baka madumi lang ang chip." "3 beses ko na pong na-swipe, sir." Malumanay na sabi ni Enrique. "Iba po ang error code. Sabi po ay closed na ang account for security reasons." "Closed?" Tumaas ang boses ni Diego. "Ridiculous yan." "Heto." Inilabas niya ang wallet niya. Inilabas ang Visa Infinite. Ang corporate card. "Gamitin mo to, at dalhan mo pa kami ng espresso." Kinuha ni Enrique ang card at umalis. Nakatingin na ngayon si Valeria kay Diego, nang nakakunot ang noo. "Ayos lang lahat, mahal. Perfect lahat. Glitch lang siguro sa bangko," sabi ni Diego. Nagwawagayway ng kamay, na parang walang pakialam. Malamang may nagulong papeles na naman si Bea sa opisina. Alam mo naman kung gaano ka-incompetent minsan ang admin. Sisisihin pa rin ako. Iniinsulto pa rin ako. Mas mabilis na bumalik si Enrique ngayon. Hindi siya yumuko. Ibinalik lang niya ang card sa mesa. "Declined, sir." Ang hangin sa paligid ng mesa ay tila nahigop ng isang vacuum. Ang ingay ng restaurant. Ang tunog ng kubyertos. Ang mahihinang usapan ay tila lalong nagpalakas sa katahimikan sa table 4. "Subukan mo ang debit," sabi ni Diego. Nanginginig na ang mga kamay habang naghahanap sa loob ng leather wallet niya. Naglabas siya ng isa pang card, tapos isa pa. Ibinagsak niya sa puting mantel. Isa-isa. Declined, declined, declined. Nagsimulang mamuo ang pawis sa noo ni Diego. Hindi na ito ang init ng alak. Isa itong malamig at mamantikang pawis ng matinding takot. Ang mga tao sa kalapit na mesa ay nagsimula ng lumingon. Nagsimula ang mga bulungan. Hindi ba si Diego Mendoza yan? Akala ko mayaman siya. Wala na yatang pera. Nawala ang paghanga. Napalitan ng matalas at nagkakalkulang tingin ng isang predator na nakarealize na walang laman ang buto ng biktima. "Diego," sabi niya. Pumuputol sa bulungan. "Anong nangyayari? Sabi mo na transfer mo na ang pera." "Ginawa ko. I mean, gagawin ko." Utal ni Diego. Kinuha niya ang cellphone. "Kailangan ko lang i-check ang app. System-wide glitch siguro to. Hacker attack." Malamang na hack. Binuksan niya ang banking app. Hinintay niya ang facial recognition para mag-login. Nag-load ang screen. Walang milyon-milyon. Walang overdraft protection. Isang gray screen lang na may mga pulang numero. Total available balance, 0 PHP. Status, frozen. Contact administrator. Tinitigan niya ang telepono. Nag-swipe down siya para mag-refresh. 0. Swipe ulit. 0. Parang binura ang buong buhay niya. "Hindi ko maintindihan." Bulong niya. Pumipiyok ang boses. Wala na. Nawala lahat. Tinitigan siya ni Valeria. Ang mga mata niya ay hindi puno ng pag-aalala, kundi pandidiri. Tiningnan niya ang pawisang lalaki sa mamahaling tuksedo nito. Ang lalaking biglang nagmukhang napakaliit at napakamura. "Niloloko mo ba ako?" Sutsot niya. "Dadalhin mo ako rito. Order ka ng 300,000 pesos na pagkain tapos wala kang pambayad? Sabi mo ikaw ang CEO. Sabi mo ikaw ang may-ari ng kumpanya. Ako nga." Pagmamakaawa ni Diego, sinusubukang hawakan ang kamay niya. Hinawi ito ni Valeria na parang nakakahawa. "Valeria, honey, makinig ka. Pagkakamali lang to. Aayusin ko to. Kailangan ko lang tawagan si Bea." "Kailangan mong tawagan ang asawa mo?" Tumawa si Valeria, isang magaspang at pangit na tunog. "Iyan ang solusyon mo? Humingi ng pera kay mommy?" Bago pa makasagot si Diego, nag-vibrate ang telepono ni Valeria sa mesa. Isang malakas at nakakairitang pag-vibrate laban sa salamin. Tiningnan niya ang screen. Unknown number.
Sumagot siyang naiinis. Ano? Nai-imagine ko na lang ang boses sa kabilang linya. Pero alam ko eksakto kung ano ang sinabi nila. Dahil ipinadala ko na kay Arturo ang seizure order. 10 minuto na ang nakalipas. Miss Flores, sasabihin sana ng boses. Tumatawag po kami mula sa Veloz Motors. Nakatanggap kami ng notice mula sa legal analyst tungkol sa Ferrari Portofino. Ang pondong ginamit sa down payment ay na-flag bilang stolen corporate assets. Na-deactivate na po remotely ang sasakyan at tinitaw na ito ngayon ng team namin sa parking lot. Namutla si Valeria. Muntik nang dumulas ang telepono sa kamay niya. Anong ninakaw? Sigaw niya. Wala nang pakialam sa iskandalong ginagawa niya. Binili niya yung kotse na yon. Kotse ko yon. Isa itong ebidensya, miss, sasabihin ng boses. Pakikuhang muli ang inyong mga personal na gamit. Ibinaba ni Valeria ang telepono ng mabagal. Tiningnan si Diego. Ang tingin niya ay hindi wasak na puso. Puro galit. Purong, wagas na galit. Ninakaw mo ang pera? Nanginginig sa galit na sabi niya. Kinukuha nila ang kotse. Ninakaw daw ang pera. Hindi. Hindi, Valeria. Sigaw ni Diego. Sinungaling ka. Sigaw niya. Tumayo siya. Tinulak ang silya patalikod. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na tunog. Ang buong restaurant ay natahimik. Nakatingin ang lahat sa kanila. Sabi mo ikaw ang lalaki, dura ni Valeria habang kinukuha ang bag niya. Umikot si Valeria at sinampal siya. Isang malakas at umaalingaw-ngaw na tunog na umabot sa mataas na kisame. Huwag mo akong hawakan, sabi niya. At huwag mo akong tatawagan. Hindi ako makukulong ng dahil sa isang walang kwentang tulad mo. Nagdadabog siyang lumabas ng restaurant. Mabilis na nag-click ang takong niya. Iniwan siyang nakatayo doon. Sa gitna ng guho ng kanyang ego, naiwang mag-isa si Diego. Papalapit sa kanya ang manager na may masamang tingin. Bukas ang bibig ng ibang kumakain. Ang iba ay nakataas pa ang cellphone para i-video ang pagbagsak ng dakilang CEO. Sir, malamig na sabi ng manager. Kailangan po nating isettle ang bill na ito o mapipilitan kaming tumawag ng pulis. Hindi ko alam kung ano ang iniwan niya para makaalis doon. Baka ang relo niya. Baka ang cufflinks niya. Baka iniwan niya ang driver's license bilang collateral. Ang alam ko lang, pagkalipas ng 10 minuto, tumatakbo siya papunta sa valet counter. Pula ang mukha niya. Maikli at puro panik ang kanyang paghinga. Sumakay siya sa company car niya. Walang kamalay-malay na iyon na lang ang natitira sa kanya. At para sa ilang oras na lang iyon. At mabilis na nagmaneho palabas ng parking lot. Mabilis siyang magmaneho. Nag-hyperventilate siya. Gumagana ang utak niya para maghanap ng kontrabida sa kwentong ito. Hacker siguro ito. Bank error siguro ito. Conspiracy siguro ito. Nagmamaneho siya pauwi sa akin. Nagmamaneho siya papunta sa kaisa-isang tao na akala niya ay makakapag-ayos ng lahat. Naniniwala siya ng buong tangang pag-iisip na naghihintay ako sa bahay, baka nag-aalala sa technical glitch. Handa nang pumirma ng tseke para ayusin ang lahat. Wala siyang ideya na ang mismong glitch na iyon ay nakaupo sa opisina na may hawak na tsaa, hinihintay na kunin ang mga susi niya. Akala niya tumatakbo siya patungo sa kaligtasan. Sa totoo lang, tumatakbo siya patungo sa execution room. Bumukas ang pinto ng elevator sa penthouse na may banayad na tunog, pero ang lalaking lumabas ay hindi mukhang may-ari ng bahay, mukha siyang pugante. Pumasok si Diego sa foyer. Nakabukas ang tuxedo jacket, maluwag ang necktie, at nangingintab sa pawis ang mukha. Humihingal siya. Ang takot ay umaalon mula sa kanya. Hinihintay ko siya sa sala. Nakaupo sa mamahaling Minotti sofa. Nakakrus ang mga binti. Habang ang isang tasa ng herbal tea ay nakapatong sa platito sa kamay ko. Madilim ang kwarto, naiilawan lang ng glow ng siyudad mula sa labas at ng isang floor lamp na nakatutok sa center table sa harap ko. Bea! Isinigaw ni Diego ang pangalan ko bago pa man siya lumiko. Bey, sagutin mo ang telepono. Alam mo ba kung anong nangyari? Nakita niya ako. Napatigil siya.
Ang dibdib niya ay mabilis na umaangat baba. Tiningnan niya ako na nakaupo roon. Kalmado at composed. At sa isang iglap, ang pagkalito ay nangibabaw sa takot niya. Inasahan niyang makita akong natataranta, nag-aalala sa bank error. Na-freeze ang mga accounts. Humihingal na sabi niya. Naglalakad palapit sa akin. Nanginginig ang mga kamay. Lahat sila. Yung credit cards, yung checking account, pati corporate lines. Nasa dinner ako kasama ang mga investors at na-decline ang card. Nakakahiya. Tawagan mo ang bangko ngayon. Sabihin mong error. Ipa-unblock mo. Uminom ako ng mabagal mula sa aking tsaa. Ibinaba ko ang tasa sa platito na may sinadyang click. Hindi yan error, Diego. Ang boses ko ay hindi malakas. Kundi tahimik. Matatag at nakakatakot na final. Nanigas siya. Ano? Ginawa lang ng bangko ang eksaktong inutos ko. Sabi ko. Ako ang nagpasara ng mga accounts. Tinitigan niya ako. Nanlalaki ang mga mata. Ikaw? Ikaw ano? Bakit mo gagawin yon? Pera natin yon. Hindi mo pwedeng i-lock out lang ako sa pera natin. Diyan ka nagkakamali. Sabi ko, bahagyang sumusulong. Hindi natin card yun. Hindi natin pera yun. Akin yun. Authorized user ka lang. At ngayong gabi, napagdesisyunan kong bawiin ang authorization na yon. Nawala ang kulay sa mukha niya. Parang sinuntok siya sa sikmura. Ibinuka niya ang bibig niya para magsalita, para makipagtalo, pero pinatahimik siya ng realidad ng mga sinabi ko. Sa unang pagkakataon sa aming kasal, na-realize niya na ang lupang kinatatayuan niya ay hindi kanya. Lupang pinahiram ko lang sa kanya. Bea, itigil mo na tong laro na to. Utal niya. Sinusubukang bawiin ang kontrol. Alam kong may kinagagalit ka. Dahil ba na-late ako? Dahil ba na-miss ko ang dinner? Pag-usapan natin. Pero kailangan mong i-release ang pera. May naghihintay na tao. May negosyo ako. Wala kang kahit ano. Pagputol ko. Yumuko ako sa gilid ng sofa. At kinuha ang isang makapal na Manila envelope. Ibinato ko ito sa center table. Bumagsak ito ng mabigat. Buksan mo, sabi ko. Tiningnan ni Diego ang envelope, tapos sa akin. Humakbang siya palapit, nag-aalangan. Parang lalaking lumalapit sa isang bomba. Inunat niya ang kamay at binuksan ito. Kinuha niya ang unang litrato. Isa itong high-res picture niya at ni Valeria. Nakatayo sa tabi ng pulang Ferrari Portofino. Nanginig ang kamay niya. Nabitawan ang litrato. Kinuha ang susunod. Ang invoice ng Ferrari na nagpapakita ng down payment gamit ang ninakaw na pondo. Sumunod ang credit card statements, naka-highlight ang alahas, ang mga biyahe papuntang Siargao, ang mga dinner. Tapos ang call logs, pahina-pahina, nakadocument ang bawat minuto na ginugol niya sa pakikipag-usap sa babae habang tulog ako. Tumigil ang paghinga niya. Nilipat niya ang mga pahina hanggang sa dulo at nakita niya ang kontrata sa Northbridge Consultants Corp. Nakita niya ang ebidensya ng malversation at panghuli, nakita niya ang bank rejection notice para sa credit line na tinangka niyang buksan sa pangalan ko ilang oras pa lang ang nakalipas. Nabitawan niya ang mga papel at kumalat ito sa sahig. Tiningnan ako ni Diego. Ang kayabangan ay nawala na. Ang galit ay nawala na. Ang natira na lang ay ang nakakaawa. Hubad na takot ng isang lalaking binalatan hanggang buto. Napaluhod siya. Isa itong madrama at desperadong galaw. Gumapang siya papunta sa sofa, sinusubukang abutin ang mga kamay ko, pero iniwas ko ito. Bea, parang awa mo na. Humihingal niyang sabi. Tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Please, hayaan mo akong magpaliwanag. Walang ibig sabihin yon. Wala siyang kwenta. Ako lang ay. Naging tanga ako. Mahina. Pero mahal kita. Alam mong mahal kita. Maaayos natin to. Ibebenta ko ang kotse. Tatanggalin ko siya sa trabaho. Huwag mo lang gawin to sa atin. Tiningnan ko siya mula sa itaas. Tiningnan ko ang lalaking binuo ko sa loob ng 10 taon. Ang lalaking dinamitan ko. Pinakain ko.
At inangat ko. Naghanap ako sa mga mata niya ng kahit anong bakas ng totoong pagmamahal. Pero ang nakita ko lang ay ang takot ng isang parasito na nawawalan ng host. Hindi mo ako mahal, Diego. Mahina kong sabi. Gusto mo ang lifestyle. Gusto mo ang titulo. Gusto mo ang pakiramdam na may sumusuporta sa'yo. Gusto mo ako nung kapakipakinabang pa ako sa'yo. Pero hindi na ako kapakipakinabang ngayon. Ako na lang ang taong nakakaalam kung sino ka talaga. Kinuha ko ang pangalawang envelope mula sa mesa. Legal size ito. Ipinadaustos ko ito sa ibabaw ng marmol, hanggang sa tumigil sa mismong harap ng mga tuhod niya. Kopya yan ng petition for annulment at criminal complaints. Sabi ko, na i-file na yan electronically ngayong gabi. Nakasite ang pagtataksil at financial fraud. Ang mga kandado sa apartment na ito ay papalitan sa loob ng 1 oras. Nakatitig si Diego sa mga papel, umiiling sa kawalan ng paniniwala. At sa ilalim niyan, patuloy ko, ay ang termination letter mo mula sa Imperia Urban Developments. Fired ka na, Diego. Termination for cause. Ibig sabihin, walang severance pay, walang stock options, walang golden parachute. Hindi mo pwedeng gawin to, bulong niya. Ang board, gusto nila ako. Naka-receive na ang board ng full report tungkol sa shell company ng Northbridge, sabi ko. May emergency meeting bukas ng 8 a.m. Hindi ka invited. Ikaw ang topic of the day. Unti-unting tumayo si Diego. Ang gulat ay nagiging agresyon ng isang na-corner na hayop, namimilipit sa galit ang mukha niya. Hindi mo ako pwedeng palayasin sa kalagitnaan ng gabi. May karapatan ako. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakakausap ang abogado ko. Hindi ako nakipagtalo. Hindi ko itinaas ang boses ko. Kinuha ko lang ang telepono at pinindot ang isang button. Security, sabi ko sa earpiece. May bisita ako, na ayaw umalis ng premises. Nasa labas na po kami ng pinto, Ma'am Soriano. Sagot ng boses ni Marcos. Ibinaba ko ang tawag. Bago pa makasigaw ulit si Diego. Bumukas ang front door. Pumasok si Marcos at isa pang gwardya. Nakasing laki ng isang rugby player. Naka-dark suit sila. Wala silang balak makipagnegosasyon. Sir Mendoza, sabi ni Marcos. Tahimik ang boses, pero may banta. Oras na po para umalis. Tiningnan ni Diego ang mga gwardya, tapos ako. Tiningnan niya ang buong penthouse, ang mga artwork sa pader, ang view ng syudad na akala niya ay pag-aari niya. Na-realize niya, sa wakas, nadehado siya sa bilang at sa kapangyarihan. Inayos niya ang jacket niya. Sinusubukang sagipin ang natitirang dignidad niya. Sige, dura niya. Aalis ako, pero makakatanggap ka ng balita mula sa abogado ko. Pagsisisihan mo to, Bea. Maiiwan kang mag-isa at malungkot sa malaking kahon na salamin na to. Baka mapag-isa nga ako sandali, sabi ko. Pero magiging mayaman ako. At magiging malaya. Tumalikod siya para umalis. Sandali, sabi ko. Huminto siya. Itinuro ng maayos kong kuko ang side table malapit sa pinto. Yung mga susi. Sabi ko. Yung sa company car. Iwan mo sa mesa. Kailangan kong magmaneho. Reklamo niya. Paano ako uuwi? Maglakad ka. Sabi ko. O mag-grab ka. Pero ang Mercedes na yon ay pag-aari ng Imperia. At hindi ka na empleyado. Tiningnan ako ni Diego na parang may lason ang tingin niya. Ipinasok ang kamay sa bulsa. Inilabas ang susi ng S-Class. Hinawakan ng mahigpit sandali. At tapos ay binitawan. Ang tunog ng metal na tumama sa marmol na mesa ay malinaw at malakas. Tumunog ito parang tuldok sa dulo ng isang napakahaba at napakasamang pangungusap. Tumabi si Marcos. Lumabas si Diego ng pinto. Hindi na siya lumingon pabalik. Nag-click ang mabigat na pinto pasara. Kusang nag-lock ito. Naiwan akong nakaupo sa katahimikan. Tumango ang mga gwardya at bumalik sa hallway. Iniwan akong mag-isa sa aking kuta. Tiningnan ko ang bakanting espasyo kung saan nakatayo ang asawa ko. Ilang sandali lang ang nakalipas. Hinintay kong dumating ang mga luha. Hinintay ko ang nakakadurog na bigat ng kalungkutan. Pero hindi ito dumating. Sa halip,
Naramdaman ko ang isang malalim at malawak na gaan sa aking dibdib. Kinuha ko ang tsaa ko. Maligamgam pa ito. Uminom ako. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nalasahan ko ang tsaa. Hindi ang kaba. Tumayo ako at naglakad papunta sa bintana. Tumingin ako sa kalye. 50 palapag sa ibaba, nakita ko ang isang maliit na figura na naglalakad palabas ng building. Mag-isa sa malamig na gabi ng Maynila. Wala siyang kotse, wala siyang pera, wala siyang titulo. Isa na lang siyang lalaki. At ako, sa wakas, ay ako na lang.